Hello, Pastora Jen. Kamusta po? Mabuti po. Maraming salamat sa pagpa-unlock sa aking pag-interview sa iyo ngayon. And maraming salamat sa opportunity na nabigyan mo ako na binigay mo sa akin. Ang tanong ko ngayon, mga ilang taon ka na nagpapastor? Official po ay, ako po ay 4 na taon ng pastor. Praise God. Yes po. And- Official. And bilang pastor, paano po kayo nag-handle ng counseling when it comes may lalapit sa iyo or maghihingi ng counsel? Paano nyo na-handle? Like it's about the character. Kung may lalapit sa iyo na magpa-counsel, tapos paano mo kinikip yung yung sekreto? Ang sa akin po kasi, tuwing ako yung may magka-counsel or may mga taong lumalapit sa akin, ang una kong ginagawa, lagi, at nire-remind ko ang aking sarili is to listen first. So, ang goal ko, kaya lumapit sa akin ng tao, una, para may mapagsabihan yung tao ng kanyang pinagdaraanan. So, ang aking goal talaga dun, number 1 kong goal is, makinig muna. And kung paano ko keep siya, i-consider na talaga siya, na private, kung tutuusin. Dahil to the point na ang tao ay Sorry, pastora, ano ba yan? Opo. To to the point po na ang tao ay lumapit sa akin, ibig sabihin nagtitiwala siya sa akin na ano man yung marinig ko sa kanya ay hindi lalabas. So, dahil personally, as hindi pa man ako pastor dati, ay talagang takbuhan din ako ng mga kaibigan ko kasi they consider me as a secret keeper. So, na-apply ko siya hanggang sa maging pastor ako ngayon. Wow! Ang hirap na. Mahirap, totoo. Oo. Kasi ang magiging ending nun, iisipin mo ang pinagdadaanan ng tao. So, ngayong naging pastor na ako, pag hindi ko alam ang sagot, ay totally open, na sabihin talagang hindi ko alam ang isasagot, pero ang pwede natin gawin ngayon ay ipanalangin. Kasi not most of the time ay alam ko ang sagot. And for that, I seek also advice sa mga alam ko na pwedeng makatulong sa akin when it comes to the situation. But I'm not dropping any names with the situation. So, naiintindihan naman nila. Sa ngayon, paano niyo po hinahawakan yung confidentiality? Yun nga kanina, no? Let's focus sa trust and ethical integrity ng bilang counseling. Ang tawag doon, counselor. Counselor. Oo. So, siguro sa akin, sa personality ko po kasi, ang isa sa maganda sa akin, isa sa maganda sa akin, hindi, isa sa gusto kong character na ibinigay sa akin ng Panginoon, and when it comes na may mag-open sa akin, kapag ito ay na-sort na, or kapag nagkaroon na kami ng actions when it comes to the problem, agad siyang nawawala sa isip ko. Sabihin na natin, parang nakakalimutan ko na nangyari. Hindi dahil wala akong concern doon sa naging topic, kundi parang para sa akin, ayoko din siyang maipon sa akin dahil ayoko tingnan yung tao na yun ikaw. Kunyari, ikaw nag-ano ka sa akin, naglabas ka ng saulobin mo. Habang kasi makikinig ka, maiisip mo kung yung nagiging character ng tao. Pinagdaraanan niya, mo. So, as part ng confidentiality na yun, isa din talaga na maganda din talaga na i-put aside mo yung lahat ng naririnig. At the same time, hindi mo titingnan yung tao doon sa kanyang sitwasyon, kundi titingnan mo yung tao kung gaano siya kamahal ng Lord. So, yun. Siguro talagang sa akin, kung secret. Kapag sinabi talaga ng tao na, Pastora, sa atin lang sana, wag naman lalabas. Hindi ko talaga siya ilalabas. Unless hihingan ako ng pagkakataon na magsabi, or meron ng, kunyari, hindi ko alam, na ilabas na pala. Diba? May mga ganun na sabi sa akin na hindi ko pala ilalabas. Okay, I still keep, kahit lumabas na yon. So, hindi ako maglalay, but hindi rin ako maggagawa ng
hindi ko rin ipoprovoke para lumabas yung ganong mga topics. Kasi mawala din yung tiwala Mm-mm. ng tao sa'yo. So I still choose in the middle. Kung may marinig ako na something na narinig ko sa labas yung mga ganito. So hindi ako yung tipo ng tao na nagka-counsel na oo, narinig ko nga yan, ganyan. So, hindi. ano yun, parang talkative. yung alam mo yung aagrihan mo ang lahat ng naririnig mo. Kasi basta ang sa akin, kung ano yung sinabi mo, nung nagpa-counsel sa akin, kung ano yung sinabi mo, panghahawakan ko. So, kung ano man ang gawin mo after nun, kung sinabi mo sa atin lang yun, as long as sabi nga ay hindi naman ito nakaka-apekto doon sa relationship na meron sa atin, hindi ko siya masyadong pinag-personal. So, yun. So, ngayon, like for example, may tao na lumapit sa'yo, magpa-counsel. Tapos, iba yung ano niya ba, may paninindigan. Paano mo hinahandle yung taong ganyan? Or para hindi ka maging judgmental ba? No? Paano mo it's focus na non-concern ano ba yung tawag dito? Non-censorious conscientious or approach about the spiritual maturity. Oo, marami yan. Marami mga tao po akong nakakausap na they seek advice pero hindi naman sila nakikinig. Ang dami. Totoo, marami po mga ganyan. But glory to God. Kasi as a counselor, ang trabaho ko is hindi baguhin yung tao. Number one, sabi ko nga sa kanina, ang number one goal ng isang counselor is makinig. So, hindi lahat ng mga tao kasi ang goal kung bakit tumapit sa iyo is humanap ng sagot. Kasi sometimes meron na silang sagot. Ang kailangan lang nila is someone na makikinig sa kanila. And bilang pastor, yun yung trabaho ko. Na maging makinig, someone na malalapitan nila regardless kung pakinggan man nila o hindi ang aking suggestion. Hindi ko yun parang may mga instances na syempre parang inubos mo lang ang oras ko hindi mo naman pala gagawin. Di ba yung mga ganong pagkakataon? Pero ako yung nire-rebuke din ng Lord. Kasi syempre sabi niya, it is not you, hindi yung suggestion mo ang kailangan ng tao, kundi ako ang presensya ko. So ipakita mo na may someone na willing makinig sa kanya. Ako ang magbabago sa tao. So kung may mga pagkakataon na pag hindi ginawa, wala akong magagawa. Kasi at least sa part ko, nasabi ko yung dapat kong sabihin. Na-advise ko yung dapat kong sabihin. But kung hindi nila gawin yung mga sinuggest ko, which is I still do acknowledge naman po na limited naman ang experience ko, limited naman ang pangunawa ko sa mga bagay-bagay. Pero if hindi nila makita yung tamang sagot sa akin, I always tell them na baka makahanap sila din ng someone na pwede din nilang mapagkatiwalaan at mapakinggan. Hindi ko yung kinukulong sila sa akin na sa akin lang kayo lang, dapat sa akin makanig. Sa akin ka lumapit, so dapat ako ang papakinggan mo lang. Hindi, kasi kung hindi nila matanggap sa akin yung sagot, so pwede naman silang mag-seek ng ibang advice sa ibang tao. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, nasa sa atin ang sagot. Minsan, ang pinakaano lang, nasa sa atin yung position para makinig. Talagang, what I have learned is talagang kailangan as a counselor listen. Talaga, listen to the problem, kung saan ang root ng problema, Yes, no? totoo. Galing. Kasi minsan hindi mo na habang pinakikinggan mo kasi yung tao, hindi yung problema niya, kundi mismo siya. So, hindi mo naman pwedeng sabihin, kasi ganito ka, kaya ka ganyan. Hindi Kasi, to the point na lumapit yung tao, in-expect nila that you will stand on their side. Hindi mo sila i-condemn, hindi mo sila ipoprovoke. But at least, on some part, pag natapos yung counseling, meron kang ipapanalangin. Makikita mo na mauunawaan mo as a counselor kung ano ang dapat talagang ipanalangin para sa tao yun. Yun yung advantage kasi kung sa mga typical po na, di ba, may mga iba pong napunta sa mga psychiatrist, mga psycho-scholar, talagang yun ay by the book. Tayo, by the spirit So, hindi natin basta
sungguban yung tao, i-correct yung kanilang character in a sense na ito yung tama para sa atin. Kasi, sabi ko nga, hindi natin kayang baguhin ang tao. And at the end of the day, souls pa rin yun that seek God. Oo. So, ang dapat nating magawa ay ma-open yung mind, yung heart ng tao na sino ba ang pinaka-the best counselor natin? Kundi ang Lord, ang Holy Spirit. Oo nga, yun talaga. Mm-mm. Siya yung pinaka-example na. Mm-mm. So after pala, yun pala kapag counselor ka, hindi lang nagka-counsel ka ng isang tao, kailangan mo din ng i-care sila. Yes. Kamustahin, Nagpapastor ka ganyan. din talaga. Oo. Kaya nga sabi nga bilang isang pastor, hindi ka preacher, kundi counselor ka din. So, parang sabi nga kaakibat ng pagiging pastor, pagiging counselor, pagiging teacher, pagiging nanay, pagiging tatay. Ganun. Lahat. Yung So, dami hinahandle. Madami makahandle. So, maraming salamat, Pastora, sa Um, sa iyong Sa namin pagpapaunlak natutunan sa akin. kayo. Yes, of course, meron. And talagang yung na-learn ko lagi is listen. Kasi number 1 talaga yan. Yes. So, maraming salamat sa ulitin, Pastora. God bless po. Thank you. God you. bless.